Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Prinsipe at prinsesa, sigurado po kay sister. Gusto nila akong ampunin. Shock pa rin si Easton nang ipaalam ng madre sa bahay ampunan na gusto raw siyang ampunin na nag-iisang couple na miyembro ng royal family na pumunta sa childcare orphanage para mag-ampon. 9 taong gulang na si Easton mula nang mamatay ang kanya nag-iisang magulang at dalhin ng mga kinauukulan sa bahay ampunan na iyon noong 6 na taong gulang pa lang siya. Pero walang kahit sino ang nag-interes na kumuha sa kanya. Hindi dahil sa inilalayo niya ang sarili para ampunin. Iyon ay dahil sa lahat yata ng mga bata sa bahay ampunan, siya ang pinakamaloko. Hindi nagugustuhan ng mga dumadalo sa safe haven ang ugali niya. Masyado raw siyang malikot, pilyo, pero nasa nature na yata iyon ni Easton. Kaya kahit ilang beses nang napagsabihan ng mga madre sa orphanage, hindi pa rin niya magawang baguhin iyon. He was just being himself. Ganoon pa man, hindi siya makapaniwala na mayroong magkaka-interes sa kanya. Nakilala na niya sina Mr. at Mrs. Costa noong isang araw at napansin ang mag-asawa ang isa sa mga pinakamabait na dumalaw ng mga foreigner sa bahay ampunan, ng mga kilalang miyembro ng isang international elite organization na tumutulong sa mga batang ulila na nakarating sa Pilipinas at isang childcare orphanage na napiling dalawin. Ang mag-asawa ang nag-sponsor ng mga pagkain na masasabi ni Easton na noon nang ninatikman sa buong buhay niya. Napakasarap na mga iyon at bilang isang bata, mahilig sa pagkain, tinaw niyang malaking utang ng loob ang ibinigay ng mga ito. Napansin ni Easton na natuwa sina Mr. at Mrs. Costa sa kagilimong ipinakita niya. Pero hindi niya inaasahan na kagigiliwan din siya na mag-asawa pagkatapos niyon. Niyakap siya ng madre. Napakaswerte mo, Easton. Mukhang napakabait na mag-asawa. At hindi lang sila basta-basta, makapangyarihan at sikat pa sila. Baka ito na ang pagkakataon mo para matupad na ang matagal mo nang pinapangarap at sumikat. Ngumiti si Easton. Hindi lihim sa mga kasamahan sa childcare ang matagal na niyang pangarap. Ang sumikat at maging isang celebrity dahil mababait ang mga kasama niya roon at nag-aalaga sa kanila, suportado siya ng mga ito. Sister naman, talaga bang naiisip niyo na kailangan ko pa ang backup para lang sumikat ako? Hindi ba sapat na makita na madla ang mukha ko para sumikat ako? Hinaplos-haplos pa ni Easton ng baba. Pinisil ng madre ang kanyang pisngi. Sige na nga, papayag ako. Basta ba mangangako ka sa akin, natatanggalin mo muna ang taba sa katawan mo. Napasimangot si Easton. Matako siyang kumain. Kaya naman, may kadapaan siya sa karamihan ng mga bata roon. Kaya sa kabila ng pagsuporta ng mga kasamahan, nararamdaman din niya na minsan ay hindi bukal sa loob nila na sinasabi. Ganoon pa man, ay hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw, magiging matagumpay din siyang tao. Mataba man o hindi, makakamit niya ang mga pangarap. Isa siyang tipikal na batang mahilig maglaro at manood ng telebisyon. Dahil madalas na nanonood ng telebisyon, ay nahilig na rin siya sa mga artista. Palagi niyang sinusubaybayan ang mga palabas na paborito mga action star. Pati buhay ng mga ito ay nagkakaroon na rin siya ng interes. Sa pag-alam ng mga iyon, nangarap din si Easton na balang araw, magiging kagaya rin ng mga ito. Tinitingala at kailanman ay hindi magagawang ipahiya ng mga tao dahil sa estado ng buhay. Hindi kagaya na naging buhay niya noon bago pa siya mapunta sa childcare orphanage. Hindi magandang nakaraan ni Easton. Mahirap lang ang pamilyang kinalakihan niya. Lumaki siya sa poder ng kanyang ama dahil ayon dito ay iniwan daw siya ng kanyang ina noong sanggol pa lamang. Sugalero ang kanyang ama at palagi siyang pinagsasabihan ng mga kapitbahay na pagsabihan daw niya ito. Gusto sana niya magkaroon ng magandang pamilya pero inamin ng kanyang ama na wag na raw siyang umasa. Wala raw itong kakayahang magmahal at nasa lahi na raw nila iyon. Kahit ang lolo raw niya
ay hindi kailanman nagpakasal, kaya hindi na ito umasa na mabibigyan pa siya ng isang kumpletong pamilya. Inamin din ng ama na hindi na raw siya babalikan ng kanyang ina dahil may bago na itong pamilya at sa ibang bansa na nakatira. Hindi rin daw alam ng bagong pamilya nito ang existence niya. Walang naramdaman si Easton na kahit anong pagmamahal mula sa kanyang totoong pamilya. Napakagulo rin noon kahit na ba sila lang naman ng kanyang ama ang magkasama. Wala na kasi itong iba pang kapatid o kamag-anak man at bago pa man siya ipanganak ay namatay din ang kanyang lolo na siya nagpalaki sa kanyang ama. Dahil walang matinong trabaho, madalas na nangungutang ang ama, dahilan para mabaon sila sa utang. Sa kabila ng pagtrato ng ama ni Easton sa kanya, ay pinahahalagan pa rin naman niya ito. Maraming beses na kinutya ang kanyang ama dahil na rin sa ugali nito at sa laki ng utang para lang makasurvive sila sa pang-araw-araw. Kahit siya ay nadamay sa pangungutya, ilang beses na siyang halos kalad-kare ng mga inutangan ng ama para lang ituro niya ito na nagsisimula na magtago noon dahil hirap na makapagbayad. Ilang beses na rin siya nasabihan na hampas lupa, tinapak-tapakan. Hindi niya gusto mangyari pa ulit ang mga iyon. Naging napakasama kasi na naidulot ng pangyayari sa buhay niya. Lalo na at hindi lang ganoon ang ginawa ng mga ito sa kanyang ama. Pinapatay pa kasi ng isa sa mga inutangan nito ang ama niya. Dahil doon at isama pa na wala ng iba pang kamag-anak kaya dinala siya sa bahay ampunan. Kahit maganda ang trato sa kanya sa childcare, naging napakamahirap kay Easton na makalimot. Ganoon pa man, nangarap na lang siya ng mataas kaysa naman gupuin ang sarili sa lahat ng sakit na dinanas. Magiging matagumpay siya, hindi na uli siya apak-apakan na kung sino. Titingalain siya ng lahat at sa nangyari ngayon sa buhay niya, hindi na malabo mangyari iyon. Aampunin lang naman siya ng isa sa mga kapangyarihan sa buong mundo. Sino ang nagsasabing sa pelikula at kwento lang nangyayari ang ganoon? From rags to riches, tila isang pangarap, tila hindi totoo. Pero nangyayari na kay Easton ang lahat. Ito nang simula sa bagong buhay niya. Naging malaki ang pagbabago ng buhay ni Easton nang ampunin siya ng isa sa mga hari at reyna ng Majorca Island. Isa sa mga tinitingalang lugar na bahagi ng bansang Espanya. Ang Majorca Island ay isang independent state dahil ibang sistema ng gobyerno sa naturang isla. Monarchy ang sistema roon nang ibig sabihin ay mga hari at reyna lamang ang namumuno. Dahil napapalibutan ng isla ng magagandang tubig at buhangin, isa iyon sa mga tinaguriang pinakamagandang tourist destination sa bansa. Isama pa na marami rin ang napafascinate sa independent state dahil binubuo iyon iba't ibang royal houses na ang pinagmulan ay ang mga linya ng dating royal o nobility family na namumuno sa Espanya noon bago pa naging mga demokrasya ang sistema ng gobyerno sa naturang bansa sa ngayon. Sa Royal House of Costa, kabilang si Easton. Ang Royal House of Costa ang pangunahing namumuno sa Majorca. Ang kapatid ng kanyang ama na si King Carlos III ang namumuno sa ngayon. Dahil legal na inampon ni na Prince Harold at Princess Rhea, nakuha na rin niya ang titulong bilang isang prinsipe. Ngunit kahit ganoon, malayong posibilidad na mamuno rin siya bilang hari ng isla. Naipaliwanag na iyon ng mga magulang niya sa kanya. Tanging ang mga unang anak lang ng mga Maharlika ang mamumuno sa independent state of Majorca. Dahil pangalawang anak ang kanyang ama, hindi ito ang magmamana ng trono. Exception na nga lang kung walang kakayahang mamuno ang nasa linya ng unang anak o maaga itong mamatay. Wala namang kaso kay Easton kung hanggang prinsipe lang ang maging titulo. After all, maswerte na siya na hindi lang basta-basta ang mag-aampon sa kanya. Maswerte rin na maituturing ni Easton ang sarili dahil ang mag-asawa nag-ampon sa kanya ay mabait. Nalaman niyang minsan na pala nagkaanak ang mga ito pero namatay ilang taon na nakakaraan. Dahil hindi na maaaring magkaanak, napagpasyahan na lang na mag-asawa na mag-ampon. Kaya sumama ang mga ito sa mga naging kaibigang kapwa foreigner na nakilala sa sinalihang isang elite organization na tumutulong sa mga batang ulila at nag-ampon din ng mga bata sa childcare orphanage. Itinuri siya na mag-asawa na parang sarili na ring anak. Siya ang pumuno sa kalungkutang naranasan ng mag-asawa nang mamatay ang nag-iisang anak. Naikwento ng mga ito na naaalala sa kanya ang dating anak dahil kagaya niya ay makulit din daw sa Enrique.
Kahit na ampon lang ay hindi siya itinuturing na iba ni na Prince Harold at Princess Rhea. Ganoon din ang iba pang kamag-anak ng mga ito dahil pati na rin ang mga tauhan sa palasyo. Prinsipeng-prinsipe ang tingin at turing sa kanya. Ganoon pa man, hindi sa lahat ng bagay ay masaya si Easton. Maganda at masagana nga ang buhay niya sa palasyo pero nakakainip din. Sa childcare orphanage ay marami siyang kalaro, marami siyang kaibigan. Sa palasyo naman, kahit kasing edad lang niya ang pamangkin ng ama na si Renato, hindi ito kagaya ng karamihan sa mga bata. Seryoso ito sa buhay. Palaging gusto lang na mag-aral at magkulong sa library. Hindi naman sa hindi siya pinapansin ni Renato. Binibigyan din naman siya ng pansin ng pinsan. Kaya nga lang ay hindi talaga sila magkapareho ng interes. Paano kasi ay matagal lang itinatak ng mga magulang ng pinsan ang dadaling responsibilidad sa hinaharap. Kaya todo ang pagpupursige nito para maging matagumpay sa hinaharap. Hindi lumaki sa ganoon si Easton kaya nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Madalas ay tahimik ang palasyo. Nakikipaglaro naman sa kanyang ilan sa mga tauhan. Pero syempre, iba pa rin ang pakiramdam kapag kasi edad mo lang ang kalaro mo. Kagaya ng mga kabarkada niya sa childcare na sina Nimbus, Jonas, Blake, Riker at Alaric. Kung sana nga lamang, madali lang niya mapapunta mga ito sa Majorca Island. Pero magiging mahirap iyon. Kahit inampon ang mga kaibigan ng iba pang mayayamang dayuhan, malayo pa rin ang mga bansang napuntahan ng mga ito sa kanya. Isama pa na bata pa sila para payagan ng mga umampon sa kanila na magbiyahe na lang basta-basta. Wala namang choice si Easton. Home study siya kasama si Renato, kaya wala mang kaklase na maaari din maging kaibigan. Ngunit kahit ganoon, minabuti niyang huwag ipahalata iyon sa mga magulang. Ayaw niyang isipin ng mga ito na nagrereklamo siya o hindi niya gusto ang ganoong buhay. Naging napakabuti ng mga magulang sa kanya. 2 taon din ang lumipas sa pagsusubok ni Easton na makapag-adjust sa sitwasyon. Pero kahit anong gawin, hindi niya maiwasang malungkot at hirap pa rin makapag-adjust. May problema ba, Easton? Tanong ni Princess Rhea na ipahalata niya ang nararamdaman. Sinabi ni Easton ang nararamdaman. Niyakap siya ng kanyang ina. Siguro kahit matagal ka na dito, nahihirapan ka pa rin mag-adjust para sa buhay ng isang royal family. Pero nauunawaan ka namin, kaya hahanap tayo ng paraan. Siya nga pala, hahayaan ka naming sumama sa party next week. Party? Nasabik si Easton sa narinig. Iyon ang unang beses na isasama siya ng mga magulang sa isang kasayahan. Madalas umattend ang mga ito ng party, pero naiiwan siya. Palaging sinasabing pang matatanda lang daw ang party na dinadaluhan. Ganoon din naman si Renato sa mga magulang nito. Kaya naisip niya baka boring talaga, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Yes, a party. Last week kami nasabihan at halos lahat ng kaibigan namin ay isasama nilang kanilang mga anak sa party. Doon tayo pupunta sa Royal House of Buckwood. Meron 2 anak na babae, sina Adriano at Marieta, na halos kasing edad mo lang. At sa kanila gaganapin ang party at sigurado silang a-attend ang kanilang mga anak. Pwede mo sila maging kaibigan. Ang bunsong anak ay kaibigan ni Enrique. Pwede mo rin siya maging kaibigan. Gusto mapasing mangot ni Easton sa narinig. Daughters, ibig sabihin ay hindi niya kabaro ang mga batang maaari niya makalaro. Magiging magandang ideya ba iyon? Hindi siya madalas nakikipaglaro sa mga kasamang babae sa bahay ampunan dahil masanay siya sa mga kabarkadang lalaki. Ngunit dahil sa pagkainip at kasabikan na makatakas sa palasyo, pumayag si Easton sa gusto ng mga magulang. Mali si Easton sa pagpayag sa paanyaya ng mga magulang. Sobrang nakakainip pala talaga dumalo sa mga pangmaharlikang kasayahan. May mga nakikita nga siya mga bata na kasama ng mga kaibigan ng mga magulang. Pero kung hindi naman mas bata sa kanyang anak na mga ito, malaki naman ay tinanda niya. Wala ni isa siya magustuhan at makasundo sa lahat ng mga batang dumalo sa party. Huwag kang mag-alala, iho. Makikilala mo pa ang magkapatid na Buckwood Princess. Maniwala ka sa akin dahil magugustuhan mo sila. Pagpapakalma ng ama sa kanya. Duda si Easton kung magugustuhan niya ang magkapatid. Ilang prinsesa na ba ang mga royal family houses ang nakasalamuha at nakita niya? Magaganda mga ito, oo, pero lahat ay mukhang maiila, masusungit, tila mga seryoso rin sa buhay kagaya ni Renato. Ganito na ba talaga ang magiging buhay niya ngayon? Ilang sandali pa ay ipinakilala na ang isa sa mga prinsesa ng Royal House of Buckwood. Nalaman niyang Savannah ang pangalan nito.
Sa tansya ni Easton ay mukhang kasintanda niya prinsesa. Maganda rin ito. Pero kagaya ng mga nakilala, mukhang suplada sa savana. Hindi rin niya ito gusto makasalamuha. Ma'am, sa labas po muna ako. Nakita ko kaninang garden at ang ganda-ganda. Doon muna po ako mananatili. Tumangong kanyang ina. Okay, pasasamahan kita kay Renante. Ang tinutukoy ay ang bodyguard ng pamilya. Umiling si Easton. Wag na po, okay lang ako. Remember big boy na ako? Sa sinabi niyang iyon, ay pinayagan siya ng mga magulang na lumabas sa loob ng palasyo na mag-isa. Nagmuni-muni si Easton sa hardin. Naglakad siya at nilibot ang hardin. Hindi siya nagsisinungaling sa mga magulang nang sabihin na magandang hardin ng mga bakod. Malawak iyon at maraming bulaklak. Sa kanyang paglilibot ay napansin rin niya ang isang man-made lake na may kalayuan na sa palasyo. Dahil curious siya sa malapitan iyon, pumunta siya sa lugar. Nakakainis! Nagulat si Easton nang marinig ang boses na iyon. Ilang taon na mula na makarating siya sa Majorca at nasasanay nang hindi magsalita ng wikang Filipino o makarinig man ng nagsasalita niyon. Sino ang nagsalita at bakit marunong ng wika sa bansang pinagmulan niya? Disgusting clothes! Kainis talaga! Narinig niyang wika pa ng maliit na tinig. Nagtago si Easton sa mga halamang malapit sa lawa. Mula roon ay nakita ang maliit na batang babae na sa tansya niya ay 2 taon ang bata na edad sa kanya. Mga 10 taong gulang. Hinubad ng batang babae ang bestida na may maraming ruffles at naiwan ang manipis na sando at shorts sa may patpating pangkatawan. Pagkatapos ay tumalon ito sa lawa. Napasinghap si Easton sa ginawa ng batang babae. Nagulat, dahilan para lumabas siya sa ipinagkukublihan para tingnan ito. May katagalan na rin ang batang babae sa lawa, kaya naman kinabahan na siya. Hoy bata! Hindi pa tapos si Easton sa sasabihin na may maramdaman may 2 kamay na humawak sa mga paa niya. Nanlaki ang mga mata niya at kinabahan. Lalo na mga sumunod na sandali ay hinila ng mga kamay na iyon ang mga paa niya papunta sa tubig. What the? Hindi na napigilan ni Easton na mapamura sa nangyari sa kanya. Basang-basa na siya. Tumawa na lang ang batang babae ng hila sa kanya sa lawa. Malamig ba? Napatigal si Easton sa pagrereklamo na magsalita na naman ito. Pinakatitigan niya ang mukha ng batang babae. Wala namang ipinagkaiba sa karamihan sa mga batang babae na kasalamuhan niya ang itsura nito. Dark eyes, long eyelashes, and thick dark hair. Mediterranean ang ganda ng batang babae. Mukha isa talagang mamayaman ang Majorca. Pero bakit ito marunong magtagalog? Marunong ka magsalita ng Filipino? Ngumiti ang batang babae. Yes, sinadya ko talaga yun. Para hindi ako maintindihan kung may makarinig man para walang pumansin sa akin dito. Pero alam ko na Filipino ka. Bago ka pa magpakilala sa akin, nakita na kita. Ikaw ang inampon ni na Princess Rhea, tama ba ako? Narinig ko na nag-ampon sila ng batang Filipino. Kaibigan ako ni Enrique, ang namatay nilang anak. Ako nga pala si Sofia, inilahad pa nito ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Easton sa batang babae. May kung ano siyang naramdaman na magdaite ang mga kamay nila na nagpakilalang si Sofia. Nanibago siya dahil sa halip na lumamig ang kamay dahil na rin sa pagkakabasa mula sa lawa, nakaramdam pa siya ng init. Nang salubungin uli ang tingin ni Sofia, parang tumibok na malakas ang puso niya. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanya? Ako nga pala si Easton. Tama ka. Ako nga ang inampon nila. Pero nakakapagtaka lang at bakit marunong ka na magsalita ng Tagalog. Ah, yun ba? Natutuhan ko yon sa yaya ko. Filipina ang yaya ko at palagi ko siyang kasama kaya tinuturuan din niya ako ng salita niya. Kaya lang, namatay na siya last month. I'm sorry to hear that. Tumangatungo lang si Sofia. Mabuti na lang at nagkakagulo sila ngayon sa palasyo. Wala akong bantay. Malaya ako nakakagala rito sa palasyo namin. Kung ganoon, ay isa ka sa sinasabi nilang prinsesa ng mga bakod. Sumimangot ito. Hindi naman totoong prinsesa ang aking mga magulang ay duke at duchess. Kaya mas tama kung tatawagin mo akong lady. Iyon ang tawag sa anak ng mga duke at duchess sa babae. But it's okay. Prinsesa rin naman ang madalas akalain sa akin ng mga tao ngayon. Iyon ang madalas sa kasanayan. But then, my life sucks. Nakakasakal, sabi nito. Saka inilubog uli ang sarili sa lawa. Tara, race tayo. Itinuro ni Sofia ang dulo ng lawa
na sa tansya niya ay may 50 metro ang layo mula sa kinaroroonan nila. Napaisip si Easton, hindi ba't masyado na siyang naiinip sa palasyo? Namimiss na nga niyang gumawa ng kalokohan na hilig niya noong nasa childcare pa lamang siya. Iyon ang pagkakataon niya para kahit papaano ay maging masaya. Besides, basa na rin naman siya. Pumayag siya sa gusto ni Sofia. Sa tansya niya ay hindi ganoon kalalim ang lawa. Sa ngayon nga ay umaabot lang ang lalim niyon sa baywang niya. Marunong din naman siyang lumangoy. Mabilis lang nakarating si Easton sa dulo ng lawa. Ang laki pa ng ngiti niya dahil nauna siya kay Sofia. Nakita niya na stuck ang batang babae sa gitna. Hindi naman mukhang nalulunod dahil nakatayo ito mula roon. Pero nakita niyang hawak-hawak nito ang dibdib. Kinabahan si Ed sa maaring mangyari kay Sofia kaya pinuntahan niya ito. Napansin niyang hahabol-habol ito ng hininga. Sofia, anong problema? May masakit ba sa'yo? Ano? Inhaler? Sabi nito na habol ang paghinga. Hinihika si Sofia. Inhaler? Nasaan? May dala ka ba? Dress? Bulsa? Wika nito. Itinuro ang lugar na kinaroroonan nila kanina. Mabilis pa sa 4:00 na lumangoy si Easton patungo sa kinaroroonan nila kanina. Nakita niya ang inhaler na sinasabi ni Sofia kaya mabilis at maingat na dinala iyon sa batang babae. Kinuha nito iyon at maagap na ginamit. Maya-maya pa ay naging maayos na ang paghinga ni Sofia. Pinuhat ito ni Easton patungo sa dulo ng lawa. Salamat Easton. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wika ni Sofia nang maibaba niya ito sa damuhan. Ayos lang, ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan mo pa akong yayain na lumangoy. Samantalang alam mo na may hika ka pala, umingo sa Sofia. Ito na lang pagkakataon na magawa ko ang mga ganitong bagay. Sigurado, kapag nagpaalam ako, hindi nila ako papayagan dahil sakitin ako. Hindi mo pa rin dapat ginawa iyon, pinakaba mo ako. Hindi maintindihan ni Easton kung bakit niya nararamdaman iyon. Bihira siya mag-alala, lalo na ang maging concern sa isang babae. Naalala tuloy niya ang kaibigan si Alaric sa best friend nitong si Katniss. Masyado rin ito kung mag-alala sa batang iyon. Ilang beses na niloloko ni Riker si Alaric na kaya raw ganoon ito sa isa sa mga kasamahan nila sa bahay ampunan ay dahil may crush daw si Alaric kay Katniss. Ganoon din ba ang nararamdaman niya kay Sofia ngayon? Hindi masama, naisip ni Easton. Maganda si Sofia at mukhang mabait din. May kalokohan ding taglay na lalo niya nagustuhan sa batang babae. Magkakasundo sila ni Sofia. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating sa Majorca, mayroon na siyang gustong maging kaibigan. Sus Mariosep Sofia! Mula sa kung saan ay narinig si Easton ang sigaw. Sabay pa sila napalingon ni Sofia para hanapin kung nasaan iyon at sinong sumigaw. Isang magandang babae na may maganda at mahabang bestida ang nabungaran nila. Bigla niyang naalala na ito ang panganay na anak ng babae ng mamumuno ng Royal House of Buckwood na ipinakilala kanina. Ito si Savannah. Anong ginawa mo? Bakit basang-basa ka? Nalipat ang tingin ni Sofia kay Easton. Naningkit ang mga mata nito. Ikaw ang magawa nito sa kanya? Savannah, no! Ako! Hindi na naituloy ni Sofia ang pagtatanggol sa kanya na magsalita uli sa Savannah. How dare you para dalhin ang kapatid ko sa ganitong gulo? Bastard! Galit na wika nito. Saka kinaladkad si Sofia palayo sa kanya. Naiwang natulala si Easton sa mga sinabi ni Savannah. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa mga salitang binitawan nito. Naalala niyang bigla ang masasakit na salita ng mga taong inutangan ng kanyang ama, ang pangungutsari ng mga kapitbahay nila sa kanya. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Easton. Ganoon pa man, hindi nakaapekto ang mga iyon sa kasabikan niya na makasama uli si Sofia. Gagawa siya ng paraan. Laking pasasalamat ni Easton nang payagan siya ng mga magulang na bumisita sa Royal House of Buckwood ilang araw pagkatapos ng kasayahan sa lugar. Inamin niya na naging kaibigan si Sofia na kilala rin ng mga ito dahil kay Enrique. Natuwa ang mga magulang sa kaalaman na naging kaibigan niya ang kaibigan na namatay na anak. Ganoon pa man, sa pagbisita ay hindi niya nakasama ang mga magulang. Masyadong abala ang mga ito para masamahan siya. Ayos lang iyon kay Easton. Naiintindihan niya ang mga magulang. Isama pa na malaki na siya. Ano rin naman ang gagawin ng mga magulang? Samantalang gusto niya mapagsolo sila ni Sofia. Gusto niya ito makalaro.
Naging masama man ang huli nilang pagkikita, gagawa siya ng paraan para maayos iyon. Siguro naman ay nakapagpaliwanag na si Sofia sa kapatid ng mga magulang nito. Malinis na ang pangalan niya sa mga ito. Pagdating sa palasyo ng mga Backwood ay hinarang siya ng mga gwardya. Tinanong ng mga ito ang pangalan niya. I'm Prince Easton of Royal House of Costa. Gusto ko sana makausap si Princess. Napatigil si Easton nang maalalang sinabi ni Sofia. Lady nga pala ang dapat na itawag dito. Lady Sofia, kaibigan niya ako. Puno ng kumpiyansa na pagpapakilala niya. Nagkatinginan ang mga gwardya ng palasyo. Ibig mong sabihin, ikaw ang ampon ng prinsipe? Kumunot ang noo ni Easton. Ano kung siya ang isang ampon ng prinsipe? Sa sarili nga nilang palasyo, wala makapagsalita sa kanya ng ganoon. Bakit dito sa mas mababa pang Royal House ay tila kinukutsa yata siya? May problema ba? Kaibigan ako ni Lady Sofia. Tinawanan siya ng gwardya. Si Enrique ang kaibigan ni Lady Sofia, hindi ikaw. Isa ka lamang ampon, wala ka namang dugong bughaw. Hindi dapat nakikihalubilo si Lady Sofia sa mga kagaya mo lamang. Nainis si Easton sa narinig. Ang baba ng tingin niya sa sarili. Akmang magsasalita na sana siya nang may lumabas mula sa pinto. Nakilala agad niya si Savannah. Kasunod ang isang matandang babae na carbon copy nito. Mukhang matandang babae ang ina ni Savannah at Sofia. Sa pagkakalapit niya ngayon sa panganay na prinsesa, ay napansin na may pagkamature na pala ang mukha nito. Sa tansya niya ay masatanda ito sa kanya ng 2 taon. Nasa mukha ni Savannah katarayan na nakapinta rin sa mukha ng ina nito. Nagtanong si Savannah sa mga gwardya sa wikang Espanyol. Dahil hindi pa ganoon kabihasa sa wika, hindi naintindihan iyon ni Easton. Ganoon din ang nangyari na sagutin ng gwardya ang tanong. Naniningkit ang mga mata ni Savannah nang kausapin siya at hinawakan pa ang balikat niya. Kaibigan, pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid ko, hindi mo siya pwede maging kaibigan. Dapat, hindi nakikipagkaibigan ng kapatid ko sa kagaya mong ganyan ang ugaling kagaya mo. Sa gulat ni Easton ay tumawa ang inang dukesa ni Savannah. Gusto niya mapakunot noo. Hindi malumakas sa isang magandang pamilya, marunong pa rin siya ng mga tamang asal. Tila pinapaboran pa kasi ng dukesa ang pangungutya sa kanya ng anak nito. O siya bang kinukwenta mo sa amin, Savannah? Ang nakilala ni Sofia sa party. Tumango sa Savannah. Yes, ma. Hindi dapat nakikipagkaibigan si Sofia sa mga kagaya niya. Ni pagkabastos, pero hindi naman natin siya masisisi dahil hindi naman siya pinalaki ni royal family. Hindi nga totoo ang royal blood na nanalalaytay sa kanyang ugat. Isa lamang siyang ampon. Masyado siya nakakaawa. Pinaikot pa nito ang mga mata, pagkatapos ay inilabas ang pamaypay. Hindi naman nagsilita ang ina ng babae. Sa halip, ipinagtaasan lang si Easton ng isang kilay. Mukhang ayos lang sa dukesa ang sinabi ng anak. Bigla, naalala niya ang mga kontrabida sa pelikula sa itsura na mag-ina. At sa lagay niya ngayon, ay siyang inaapi-api ng mga kontrabida. Mali yata siya nang inakala na magkakaroon na ng bagong simula sa pili ng mga Costa. Ang akala niya ay hindi na niya mararanasan muli na kutsain ng iba. Pero nakalimutan niya na sa piling pa rin siya ng mayayaman. Hindi ba ang mga ito nga ang madalas na magaling mangutya sa mga taong hindi naman talaga dapat kabilang sa mundo nila? Kung dati ay ang pagiging mahirap ni Easton ay nagiging dahilan kung bakit tinitingnan siya na mababa, ngayon ay ang pagiging ampon naman. Hindi na ba talaga matatapos ang pangungutya sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng kaibigan, ang magkaroon ng kalaro, pero hindi lahat ng swerte ay nasalo ni Easton. Ganoon pa man, ipinangako niya sa sarili na balang araw, ang mga ito naman ang luluhod sa harap niya. Nakakaawa naman ang batang si Easton. Mga kafelisidad, nakakaranas siya ng pangungutya buhat sa mga taong mapangmataas. Hindi niya akalain na kahit kabilang na siya sa royal family, ay ganoon pa rin ang magiging pagtrato sa kanya ng ina at kapatid ni Sofia. Wala naman siyang ibang ginusto kung hindi maging kaibigan ng batang si Sofia. Naging kaibigan kaya ni Easton si Sofia sa kabila ng pag-ayaw ng pamilyang Backwood? Abangan!